Mahal na Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo sa sandaling ito na may pusong nagpapakumbaba. Humihiling sa iyong banal na espiritu, na liwanagan ang aming isipan at buksan ang aming pangunawa. Hinihiling namin na bawat salita at aral ay tunay na maunawaan at maisabuhay, lalo na habang binubulay-bulayan namin ang bersikulo ngayon. Panginoon, hinihiling namin na ang awit 37 ay hindi lamang maging isang pagbasa, kundi maging inspirasyon para sa pagbabago ng aming puso at isipan. Binabago ang aming pananaw sa buhay, sa aming mga pangarap, at sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Naway maunawaan namin ang tunay na kahulugan ng pagkalugod sa iyo, at naway ang kaligayahang ito ay magbigay buhay sa aming mga pag-asa, linisin ang aming mga hangarin, at lalo kaming mapalapit sa iyo. Hinihiling namin ang iyong pagpapala sa sandaling ito, at naway maramdaman namin ng lubos ang iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ihanda natin ang ating mga sarili para sa pagbasa ng awit 37, versikulo 4. Kung saan itinuturo ni David ang tungkol sa ugnayan ng pagkalugod sa Diyos at sa mga hangarin ng ating puso. Isang paanyaya itong pag-isipan kung paano ang ating kasiyahan sa Diyos ay maaring magabayan ang ating mga hangarin at baguhin ang ating relasyon sa Kanya. Kaya't pakinggan natin ng maigi ang lalim ng mensaheng ito. Malugod ka rin naman sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Para sa marami, ang bersikulong ito ay isa sa mga pinaka-inspirasyonal at nagbibigay ng kapanatagan. Ngunit nangangailangan din ito ng mas malalim na pag-unawa upang hindi ito masabing literal o mababa. Sa unang tingin, ang pariralang, malugod ka sa Panginoon, ay maaring mukhang isang paanyaya lamang sa panandaliang kasiyahan. Subalit kung susuriin natin ito ng mas malalim, mauunawaan nating inaanyayahan tayo ni David sa isang kagalakan na lampas sa pansamantala, na nangangailangan ng buong pusong pag-alay ng ating kaluluwa, isip at puso. Hindi ito tungkol sa pansamantalang kasiyahan, kundi isang malalim na ugnayan na naglalapit sa atin sa manlilikha ng malalim at walang hangga. Batid ni David kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kasiyahan sa Diyos. Sa buong buhay niya, nakaranas siya ng matinding pagsubok, pag-usig, pagtataksil, at maging mga pagkakamali niya. Naranasan niya ang mga pagsubok at tagumpay, ngunit lagi siyang bumabalik sa Panginoon. Para kay David, ang kaligayahan sa Diyos ay isang estado ng isip na lampas sa mga pangyayari at nagdadala ng kapayapaang pangmatagalan, kahit sa mga pinakamadilim na panahon. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng malugod? Sa ating kultura, ang kaluguran ay maaring mga hulugan ng saya, kasiyahan o ali. Ngunit sa konteksto ng Biblia, ang pagkalugod sa Diyos ay nangangahulugang siya ang sentro ng ating buhay at ang pangunahing pinagmumulan ng ating kaligayahan at seguridad. Kapag natutunan natin ang lumigaya sa Panginoon, ang ating mga halaga at prioridad ay unti-unting umaayon sa Kanyang kalooban. Binabago ang ating pananaw sa mundo at sa ating mga hangari. Kapag sinabi ni David na ibibigay niya ang nasa ng iyong puso, hindi ito nangangahulugang ang mga pansariling kagustuhan lamang ang Kanyang tinutugo. Tumutukoy ito sa isang panloob na pagbabago kung saan ang ating puso, sa ating pagkakalugod sa Diyos, ay nagsisimulang magnasa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Habang tayo ay unti-unting naayon sa Diyos, ipinagkakaloob niya ang mga nasa ng ating puso, na ngayoy nalinis at nabago na ng Kanyang presensya sa atin. Ang pagkalugod sa Diyos ay nangangailangan ng disiplina, kasigasigan at dedikasyon. Ito ay isang paglalakbay na hindi agad-agad natatamo, kundi nabubuo sa bawat oras na inilalaan natin upang mas makilala siya, matutunan ang Kanyang mga pangako, at isabuhay ang Kanyang mga ara. Gaya ng anumang malalim na relasyon, ang kaligayahan sa Diyos ay lumalago habang tayo ay gumugugol ng oras sa Kanya. Hinahayaan ang Kanyang salita na baguhin ang ating isipan at puso. Paano nga ba natin maisasabuhay ang mensaheng ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Narito ang ilang praktikal na hakbang upang mas may lapit natin ang ating sarili sa tunay na kasiyahan sa Diyos ayon sa awit 37. Una, ang pagkakalugod sa Panginoon ay nagsisimula sa tunay na buhay ng panalangin. Sa panalangin, binibigyan natin ng puwang ang Diyos upang kumilos sa ating kalooban. Binabago ang ating mga hangarin at inaakma ang ating kalooban sa Kanya. Ang panalangin ay naglalapit sa atin sa Diyos, at dito natin na ipapahayag ang ating mga kahinaan, pangarap, at paghanap ng Kanyang patnubay. Sa panalangin din, natututo tayong maging mapagpasalamat, anuman ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga pangarap at hangari. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagtitiwala sa Diyos. Minsan,
maaring maramdaman natin na hindi tinutugon ang ating mga panalangin o hindi naayon ang mga nangyayari sa ating kagustuhan. Sa mga pagkakataong ito, ang pagtitiwala sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Nagtitiwala na may mas mataas siyang layunin at tamang panahon para sa lahat. Ang kaalaman na alam ng Diyos kung ano ang pinakamainam para sa atin ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating puso, kahit na tila hindi tiyak ang daan. Ang pagpapasalamat din ay mahalaga upang magkaroon ng pusong nagagalak sa Diyos. Kapag natututo tayong magpasalamat para sa mga bagay na mayroon tayo, nakikita natin kung paano tayo pinapagpala ng Diyos sa iba't ibang paraan. Ang pagkilalang ito ay nagbibigay sa atin ng kaligayahan at natutulungan tayong bigyang halaga ang kasalukuyan, binabawasan ang ating pag-alala sa hinahara. Ang pagpapasalamat ay nagpapalalim ng ating pananaw at nagpapaalala ng kabutihan ng Diyos sa ating bawat araw. Gayon din ang pagkilala sa salita ng Diyos ay mahalaga para sa tunay na kasiyahan. Ang Biblia ang gabay na nagpapalakas at nagdidirekta sa atin. Hinuhubog ang ating relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kasulatan, mas naunawaan natin ang karakter ng Diyos at ang kanyang kalooban, at natutulungan tayong baguhin ang ating mga hangarin ayon sa Kanya. Ang pagninilay sa mga kasulatan ay nagpapalalim ng ating pananampalataya at nagbibigay sa atin ng patnubay para sa mga tamang desisyon. Isa pang mahalagang aspeto ay ang unahin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Minsan, may tukso tayong maghanap ng kasiyahan sa ibang bagay, karera, mga relasyon o mga tagumpay sa buhay. Bagaman mahalaga ang mga bagay na ito, hindi sila maaring maging higit sa Diyos. Kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, lahat ng iba pang aspeto ng buhay ay may wastong lugar at layunin. Nakakaranas tayo ng kapayapaan na nagbibigay lakas sa atin, kahit ano pa ang sitwasyon. Upang tapusin ang ating pagninilay sa awit 37, manalangin tayo ng magkakasama. Inihahandog ang ating mga puso at mga hangarin sa Diyos. Naway ang ating panalangin ay maging taimtim na kahilingan na baguhin at yayon ng Diyos ang ating mga hangarin sa Kanya, habang tinuturuan niya tayong magtiwala sa Kanyang kabutihan at karunungan. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reyna, Ina ing Awa, buhay, ligaya at pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag. MGA Anak Ni EBA. Sa iyo kami dumaraing. Nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Mat Amos na Birang Maria, Kapanalangan Mo Kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat-dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Ama, pinupuri ka namin at nagpapasalamat kami sa oras na ito na makasama ka. Salamat sa paalala na ang tunay na kaligayahan ay nasa iyo, at sa aming pagtitiwala sa iyong kalooban, ang aming mga hangarin ay iyong hinuhubo. Hinihiling namin na patuloy mo kaming gabayan at baguhin, upang mabuhay kami ng naayon sa iyong nais, at upang ang iyong pagmamahal ay makita sa bawat kilos namin. Naway matagpuan namin sa iyo ang lahat ng aming pangangailangan, at mamuhay kami ng may katiyakang ikaw ang aming kasapatan. Sa pangalan ni Jesus, kami nagpapasalamat. Amen. Naway ang devosyonal na ito ay naging inspirasyon at nagbibigay ng kalakasan sa inyong espiritual na buhay. Ang mensahe ng awit 37 ay magsilbing paalala sa inyong patuloy na paglalakbay kasama ang Diyos, na hinikayat kayong magkaroon ng isang malalim at tunay na relasyon sa Kanya. Sa ating pagkakalugod sa Panginoon, tayo ay binabago, at ang ating mga hangarin ay nagiging mas kaayon ng puso ng Diyos.